Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto po. Nagkaroon po ng isang matinding palaisipan. Etong pagkawala po ni Cabral. At hindi lang yan, ha? Kinokonekto po nila doon sa missing bride na nawawala, no? Marami po ngayon sa internet ang talagang sinasabi nila na maaring may kaugnayan yata, no? Hindi naman sinasabi talagang totally, no? Pero kasi parehas daw ng pangyayari. Parehas ang misteryoso ang pagkawala ni Cabral at pagkawala ng missing bride, no? Sabi ko nga sa inyo ang lahat ng bagay ay nangyayari minsan sa panaginip lang. Pero sa panahon natin ngayon, kung saan maligalig na ang mundo Kita nyo, ang mundo nagwawala na. Pansin nyo, sa iba't ibang bansa, napansin nyo, hindi na pangkaraniwan nangyayari sa mga tao. May mga talagang tao lumalabas na sila sa kalye, di ba? Yung mga hayop bumababa na sa gubat, di ba? Yan ito na yung mga nasa panahon kung saan talaga ang mga tao hindi mo na iisipin na lahat ng bagay ba pwedeng panaginip lang mangyayari? Hindi. Pwedeng mangyari sa totoong buhay na. Di ba? Pero etong missing bride na to, hindi natin alam kung gaano to katotoo Hindi ko siya sabi totoo to. Pero basahin natin yung mga komento ng taong bayan. Ito kasi may mga nagpo-post ang dami. Dami na. Talagang kung gaano karami, hati na yung opinion. Kasi, di ba nga si Cabral, personal ako, sarili ko, akin lang to wag nyo akong gagayahin Personal kong sa paanuhin, hindi ako naniniwalang tumalon si Cabral. Hindi ako naniniwala. Kasi bakit? Walang senyalis dun sa asawa, sa driver. Wala. Maski yung mga nakaraan, kasi may tatawag na dying Yung dying sign na may mga nagpapaalam na hindi alam yon. Yung driver, wala siyang senyalis na may banta o tatalon si Cabral doon. Di ba? Maaari nagpapahangin lang talaga si Cabral yung nakita doon sa tulay. Doon sa bangin. No? Sabi ko nga, ang hinala ko, tsorya ko, baka may dumating na tao na nakamanman sa kanila, tinulak siya. Munti ka naman, bakit naman tutulak yan? Anong gagawin? Hoy, Cabral yan. Hindi ordinaryong tao. Alam niyo naman nakasasangkot sa kabilang proponents yan, mga issue. Di ba? Takas, isa pa, hinala ko rin. Bakit doon may meet up? Mag-meet tayo. Saan ba? Sige, dyan mo ako i-meet. Kasi nangyayari talaga yan po sa pagmalaki ang transaksyon dun sa walang tao. Karamitan niya sa agubatan Para talaga walang tao makakakita sa inyo. No? Ito po, ayon po sa mga post ganito, umiral na naman ang pagiging detective ko ng mga netizen matapos iugnay ng missing bride case sa insidente ni Sec Cabral Dabinggit. Akala nyo tinatabunan ng missing bride ang isang flood control? Yun pala konektado ayon sa isang netizen. Hati ang opinyon ng publiko. May naniniwalang posible raw koneksyon, habang iba naman ay duda na naniniwala magkahiwalay ang mga isyu. Sa huli, ang pinakamahalaga sana'y matagpuan ng missing bride at masigurong kanyang kaligtasan at naway masagot na ang tanong na buwabagabag sa marami. Ayan hindi kaya dinukot si missing bride para magpanggap na Cabral? Kasi parang may resemblance Grabe kung totoo, nakakatakot man. Ito, hindi na to para personal kong paniwalaan, hindi. Pinapaunawa ko lang sa inyo to na kayo pinapakita ko lang sa inyo kung maniniwala ba kayo o hindi. 'Di ba? Kung may hawig ba o hindi sa inyo. Ang pagkawala ni fiancé ni Mark RJ Reyes at ang biglang pagkamatay ni Maria Catalina Cabral, ang pagkawala ng fiancé, tama, ang magkaibang pangyayari pero pareho ang iniiwang tanong sa dalawang kaso. Kulang pa rin ang malinaw na sagot kaya kasi ganito yan yung fiancé ni Mark, ni Mark na papakasalan niyang bride, nawawala. Ang nagtataka kasi, pinopokus ng mga otoridad ngayon ang pagkawala ng bride na to. No? Samantala, pag may tinutugis na tao, napakabilis makuha, di ba? Pero ito, hirapan sila. At marami nawawalang tao na nakapost sa social media, sa Facebook, viral pa nga, isang babae nawawala, di ba? Pero hindi nila binubuhusan ng pansin na nawawala, binabalita, may otoridad, wala. Hinahanap lang doon mismo sa lugar na yon. Okay, mga otoridad ng konti lang. Pero itong bride na to, pinagtuunan talaga nila ng pansin. Talaga alam yon. Siguro, sabi nila, isa sa mga panakip issue doon sa
sa flood control, itong missing bride na to. Kasi syempre nga naman bride eh. Tapos bigla nawala. 13 years magkarelasyon, di ba? Ngayon, hinahanap nila to kung nasan, di alam kung nasan talaga to. May stereo, lumabas lang daw ng bahay yata, saglit, hindi na bumalik. Wala na silang pagkakilanlang. Meron daw na sumakay daw to ng bus. Nakita daw sa CCTV pero hindi malinaw. Sa madaling salita, hindi pa rin nakikita ang bride. At walang matibay na konkreto na makapapatunay na talagang siya yung nakikita sa mga CCTV dun sa buwaba daw ng bus, sumakay daw. At wala din konkretong pinaka-ebidensya na talagang nakita na siya o kung nasaan siya, pinaroroonan. At syempre, tsura din naman yung mga sinasabi nila na nawala daw to dahil sa money problem. Di ba? O ito, basahin pa natin. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagiging bukas na malinaw. Wala nang mawawala eh. Walang mawawala eh. Hindi ka naman nang bibintang eh. Hindi mo naman tinutali, ito yung nawawalang bride na si fiancé, parehas lang na natagpuan sa bangin. Hindi ganun eh. Pero napapaisip ang tao, dahil niya ang gobyernong mga ito, halos ang iba dyan, hindi na para paniwalaan. Isipin nyo na lang, ito na lang bibigyan ko ng tip. Si Saldico, isipin nyo lang si Saldico. Nung si Saldico, umalis ng bansa, di ba, yung mga tao nakiusap, i-cancel niya passport. Ipaupuin sa hearing, pauwi na. Bring him home, sabi niya, Saldi, umuwi ka na. Yung administrasyon walang ginagawa. Tama? Nung kumanta na si Saldico, anong ginawa nila? Tinutugis na si Saldico. Para dun sa tanong, ano ba tinutugis si Saldico? Anong pinagkaiba po nung hindi pa umaamin si Saldico at umami na? May nadagdag ba sa kanyang kaso? May napatunayan ba na? Eto na, nagpalabas siya ng video. Ang nilabas niyang video, hindi naman siya sangkot eh. Pero siyempre hindi kami niniwala, hindi siya kadamay dyan sa video na yan, na wala siyang tinanggap. Pero sa video na yon, ang diniin niya si Romualdez at si BBM. So ano pinagkaiba nun? Sa kumanta at before na kumanta. Ibig sabihin ba kinanta kayo? Kasi kayo na ang tinuro, kaya talaga ihuhulihin nyo na? So ano ibig kong sabihin mga kaibigan? Walang tiwala ngayon ng ibang tao sa gobyernong ito. Kaya kung ano man ang mga lumalabas sa katulad ito, nila Cabral, may missing bride, yung hinala ng tao, hanggang talaga pag hinalaan na lang bakit ganito, bakit ganyan, baka totoo. Baka ngayon natagpo ang bangkay, yung sa missing bride yun, hindi naman kay Cabral. Kasi maraming sasabi, yung kabaong daw hanggang ngayon, hindi mabuksan-buksak. Yung katawan, hindi mabuksan-buksan. Di ba? Sisilip lang yung tao, may karapatan naman. Si Akop, bakit pasilip yung bangkay nun? Okay, may public viewing pa yon. Di ba? Bakit si Cabral? Tapos nakapangataka, nag-resign si Cabral, di ba? Nag-resign yata bilang Tapos, etong ilang buwan, nawala, ito na. Hindi nakita ng taong bayan kasi pinaka-the best po talaga, ipakita ang katawan. Yung muka. Di ba nabalita pa, ipapakremate, diretso kay cremate na. Nasaan yung bangkay nakaburol na. Pero ipapasilip ba? Nakita ba ng taong bayan? Kasi ang naniningil taong bayan kasi sila taxpayer eh. Di ba? Ito pa. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagiging bukas at malinaw at panawagan para sa open casket. Ayan para sa katiyakan, para makita at makumpirma ang pamilya at ng publiko ang katotohanan. Kapag may cremation, nawawala ang mga bakas na pwedeng makatulong sa paglinaw sa mga tanong. Alam mo kasi, ang pinakamasakit sa lahat yung tanong na hindi masagot. Tandaan nyo yan, lalo pag duda ka. Hindi masama magduda eh. Kung talaga ang isang bagay kaduda-duda. Yung asawa, parang hindi naman emotional. Namatay yung asawa, yung babaeng tumalon. Hindi siya emotional. Yung driver, para bang hindi mo alam, ilang oras siya nawala, ba't niya iniwan yung amo niya? Tapos nasasangkot si Cabral sa malaking issue. Tapos yung kabaho, hindi ba pakita yung katawan? Skate cremate? Ano ba naman? Sino hindi magdududa niyan? Di ba? Sino hindi magdududa? Katulad ng mga to na sinasabi nila na maaring, what if? Baka yan ang dinukot at nilaglag dyan. Di ba? Hindi mo maiwasan may mga ganitong tao na mag-post. Di ba? Ayan hawig si Cabral, yun na nawawalang bride. Lalo na yung noo niya, please, to DNA test of autopsy. Ayan Di ba?
Hindi mawawala. Ito isip lang to, hindi naman totoo to, pero hindi nawawala sa isipan ng tao yung sasabihin ng asawa niya, ay, hindi na kailangan autopsy asawa ko, yak. Siyempre, maghihinala ang tao na ngayon lang sila nakakita ng asawa na yung ibang asawa nagkukumahog i-DNA kahit ilang buwan na nakalibing. Ipapa-autopsy lang. Di ba? Ito, sariwang-sariwa pa eh. Kumbaga, autopsy talagang pasok na pasok pa eh. Ayaw niya. Di ba? Ano ibig sabihin? Ang autopsy naman hindi naman hindi para i-detect kung yun ang asawa niya eh. Ang autopsy, i-detect kung ano kinamatay. DNA po yung binabanggit kung patutunayan kung talagang asawa niya yon. Di ba? Pero yung autopsy, kung ano ang kinasawi, nalaglag ba to? Ito ba ay tinapo na lang sa bangin bago pinalabas na nalaglag? Di ba? Oh. Kitang-kita naman, di ba? May picture si Cabral dun sa may bangin. Malay mo, kung yung picture na yun nagpe-picture lang talaga. Tapos mamaya may nagtulak talaga. Di ba? Hindi ano masasabi. O kaya, ito na. Dumako tayo dito sa sinasabi nitong, hindi, ito muna. Ayan o, madaming post o. Dali ah. Ayan o, madaming post. Ayan o, ang gulo ng bakit, bakit kasi di nalang aminin ng missing bride, yan at hindi si Jose Cabral. Ha ha ha. Di ba? Ang dami. Ang dami niya. Ito po, missing bride, Cabral, case konektado. Umiiral na naman ang pagiging detective ko ng netizen. Nabasa natin yan. Yan ang dami po niyan. Yan, inihila na nila yan. Missing bride at QC Cabral, magkahawig. Wag naman sana nadamay palang kinalaman sa drama na yan. Baka sabihin, munting kalaman, grabe naman isip nyo. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari. Ha? Sa tingin mo? Sa sama ng mundo ngayon, hindi mangyayari? Sige nga. Di ba? What if kasi pareho silang accountant? Ayan pareho silang accountant daw. Posible ba nawawalang bride to be ang natagpuang katawan ni Cabral at may foreplay na pangyayari at buhay pa si Cabral kaya mukhang hindi naman nagluluksa ang pamilya niya. Kailangan masusing investigasyon since isa siya sa sangkot ng mga anomalya. Ano tingin nyo? Diba? Ito pa, post ni Kaalaman, tila sinusubok ng balita ang critical thinking ng detective skill ng mga Pilipino sa nakaraang case kasing mga araw na yaong sinubok ng balitang na missing bride. Ang utak ng mga Pilipino ay matapos magtulong-tulong ang netizen na paghahanap ng mga CCTV na nawawalang bride matapos lang ito bumili ng sapatos naglaho na parang bulak. Yung pagkawala po ng missing bride nawawala. Hanggang ngayon walang matagpuan. Hindi alam kung nasaan. May kamag-anak yun, tandaan nyo, madami. Bata-bata pa yon. So buhay pa mga kamag-anak no. Wala rin idea kung nasaan. Sipin nyo nga. Siyempre, hindi magdududa ang tao. Hindi ko siya sabi, ito yung si Cabral, ito yung kapalit bangkaya. Hindi Sa akin lang, kaya nagdududa ang taong bayan kasi hindi nila maramdaman yung sinasabi nila na accountable at transparency. Kasi kung transparency talaga, talagang lahat sa sitwasyong ito, lahat kayo, yung ICI, simple lang, ayaw nyo ihayag. Yung Blue Ribbon, ano ba balak no? Mag-iimbestiga ba yun? Ha? Sige nga, transparency ba yan? Yung bangkay, ayaw nyo ilabas. Dapat pinag-uutos ng, ng mataas yan, okay, ng presidente. Ipakita nyo sa tao yan. Ilang araw na, pang-apat na araw na. Di ba? Yung utak namin, nandilikot-likot pa rin, di ba? Paano magtitiwala sa inyo? Kaya pag may mga lumabas na ganito, na bride o nawawala ang tao, baka iniisip nila kapalit ng bangkay ni Cabral. Di ba? Ayan detective, ayan missing bride kinukulik nila Maraming ganyan, nangyari na to, palit ulo. Dumako na tayo dito mismo sa ating talakayan, no? Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Patuloy ang ito muna. Ito yung testigo po kung saan, may bago pong testigo na kung saan nakita daw niya si Cabral. Tingnan mo yung deduction. Alam ko, counselor to eh. Tingnan mo yung deduction niya. Kinadalom na no kasanggot kinadalom na rin bangin kasi mati kinadalom na ti kaso.
Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ni dating Undersecretary and DPWH na si Maria Catalina Cabral. Ayon kay Consular Nino, nakausap niya ang driver ng sasakyang sangkot sa insidente at sinagot umano nito ang ilang katanungan. Pero wala talagang concept, medyo suspicious na sasakyan. Wala. Ang suspicious lang talaga, bakit niya gustong-gusto doon? Alam niyang bangin. Kaya tinanong ko pa yung driver, bakit mo iniwan doon? Alam mo namang bangin yun. Bakit mo hindi pinilid na sumakay? Alam mo tignan mo ang tao matatalino pag nagsama-sama. Pag may isang katanungan kung bakit nawala, okay lang kung inatake sa puso. Si ako, pulang tanong kasi inatake talaga sa puso. Hindi na para tanungin pa, sige, open casket, hindi na. Kasi alam nila inatake sa puso. Yung instinct ng tao, gumagana yan. Walang ibang pinakamatalino instinct. Di ba? O yung subconscious natin. Tamo lahat ng halos ang tao nagtatanong, nagtataka sila sa nangyayari. Ibig sabihin, may mali. Pag ang isang bagay po nagdududa ka, at lahat na, kung ikaw lang pwede lang, ikaw lang nagdududa, pwede ikaw lang Di ba? Maaring obsessed ka lang doon sa bagay na yon. Pero ito, lahat ng tao nagdududa. So, ibig sabihin, may mga subconscious sila na nakikita nila, nararamdaman. Ika nga, na parang may mali. Hindi nila matukoy kung ano yung mali. Basta nararamdaman nila yung sitwasyon, hindi tugma sa sinasabi at sa drama. Alam mo yun? May mali. Hindi namin matukoy kung ano yung, kaya nagkakaroon kami ng iba't ibang paliwanag, explanation na baka at tsorya na ganito, tinulak o palit bangkay o ano, o matagal ng, di ba? Ito, tuloy natin. Sir, boss ko yan, sabi naman. Kung ano yung sasabihin, kung alis ako, alis ako. Saka wala namang suspicious na magpapakamatay o ano pa. Pero, yung pag-iwan niya lang na doon, dapat, alam na niya. Yung 7 taon na driver daw niya, alam na niya yung pag-ugali ng isang boss niya. Pero nung nakita mo yung driver, ano bang tingin mo sa driver? Relax naman siya. Umiyak pa nung talagang tinawagan din niya yung mga anak niya. Anak ni madam niya. Marami din kaming itinanong at sinagot naman niya, partikular, kung may napansin ba itong kakaiba. Ang pinagtataka ko lang, yung sasakyan na kaninong sasakyan yan, kako? Kasi nai-interview pa siya nung una kasi wala pang masyadong pumunta pa Yung 2 pulis lang, tapos siya, tapos 2 mag-awad, tapos WSW, tapos yung mga tanong namin. Kaninong sasakyan niya, sinakyan niyo, kako? Ay, attorney. Sinong attorney? Anak niya? Hindi po, katrabawan niya. Kaninong nakapangalan yung sasakyan? Dun sa driver ng attorney, sabi niya. Tingnan mo, nakapangalan sa driver ng attorney. Tapos kayo yung sasakyan sa attorney. Tapos ang nagda-drive, yung driver ni Cabral. Sino nakasakay? Si Cabral. So, ibig sabihin, hiniram yung sasakyan. So, ang gulo. Bakit humiram ng sasakyan? Ba't di ginamit yung sariling sasakyan? Sa tingin mo, may sarili kang hotel, ha? Binenta niya kay Yap yung Ion Hotel. Ha, binenta niya ang balita ko hindi ko lang totoo to, 2.5 billion. Wala ka sasakyan na sarili. Bakit? Ano ka nakisakay lang diyan? Sa sasakyan na yan, ito, totoo? Ang gulo. Kayo nung attorney. Di ba? May mali na naman sa kwento. Kasi kung talagang wala kang ginagawang, wala kayong tinatago, magkukwento ka ng straight, kanino sasakya? Ay, amin niya. Ba't ka hihiram? So, lalabas, yung lakad mo na yan, ay lakad ng controversial. Bakit? Maaari kaya hindi mo ginamit yung sa sarili mo sasakyan para hindi ka ma-detect na nandiyan ka. O hindi ka mapagbintangan na ikaw yun talaga. Ano man ang mangyari, hindi ka masasangkot. Parang ganun ba? Marami. Pwede kang manghiram sa sasakyan, pwede kang umarakila. Alam nyo, halo-halo Tapos sinabi pa netong testigo kanina, nakapagtataka, 7 years yan driver Loyal na loyal ka. Ba't mo iniwan dun si Cabral? Anong meron? Bakit? May nag-command ba sa'yo na iwan mo muna amo mo? Mag-uusap kami? May nag-command ba sa'yo? Na personal? Take note ang layo ng Ion Hotel dyan sa Road 54 na yan. Sa Cannon Road.
Dapat niya, Cabral Road na yan. Hindi na Cannon Road eh. Cabral Road. Diyan lang sa Bocana. Bocana, Cabral Road. Diba? Kasi, ang layo ng Cannon Road dyan sa 54 area na yan. Sabi, gasoline station, ang layo pa. Ang layo. Ang alam ko nasa 1, 2, 3, 4, mga 5 kilometers pa yata. Layo nun. Diba? Sigsag pa yung daan medyo dyan. So, ano ibig ko sabihin? Di ba yung nawala, iniwan niya si Cabral, yung nawala doon. Ito teorya lang to opinion ko, baka makadagdag sa investigasyon yung nawala si Cabral doon, iniwan mo kasi nakiusap sa'yo, sabi mo, amo sabi na itong lalaki, amo mo kasi, sir, gagawin ko kasi amo ko yun kung iutos O, tige, granted, gagawin mo kung ano inutos sa'yo. Pero teka muna, ba't mo iniwan ng ganun katagal? At teka muna, pagbalik mo, naisip mo nahulog. Ang alam ko, ang isang tao, kahit saan mo iniwan, pag nawala, iisipin mo, may kumuha, may nagkidnap. Tama, mali. Mas iisipin ng tao yun na natataranta, hindi nahulog. Ba't inisip mo nahulog? Ako, iisipin ko andyan. Teka muna, sino kaya kumidnap noon? Baka natangay na. Kasi alam ko, imposible, kami yan, hindi naman namin drive si Cabral, no? Hindi namin kaano-ano yan, no? Hindi namin kalapit yan, no? Alam namin na issue yan ng Cabral kasi kay Senator Marcoleta pa lang, sinabi na ikaw ang pinakakauna-unahang nakakaalam ng insertion. Ikaw, driver ka, hindi mo alam kung anong issue ni Cabral? Imposible. Alam mo na nasangkot si Cabral sa malaking gulo ngayon sa gobyerno. Kaya alam mo, pag nawala si Cabral, iisipin mo na baka ito ay tinambangan, kinuha. Pero ba't naisip mo nahulog? Nagtataka lang ako, tatanong lang ako. Diba? Nagtataka. Oo, nagtataka ako. Bakit niya sinabi yun na driver na attorney? Ano yun? May tinatago. Ganun lang yun naman yan. Gayunpaman, nananatiling hindi pa rin malinaw kung sino ang tunay na may-ari ng naturang sasakyan at sino si attorney. Sa ngayon, patuloy ang pangangalap ng ebidensya at masusing pagbusisi ng mga otoridad sa kaso na nananatiling binabantayan ng publiko in the heart of changing lives. Ito pa. Kapuso, inilabas Ito naman yung missing bride para makakonect kayo kung talagang mapag-connect nyo kayo na bahala mo umatol ng City Police District ang initial na resulta sa isinagawa pong digital forensic examination sa cellphone po ng nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Ayon po kay QCPD Director Police Colonel Randy Silvio, posibleng nakakaranas ng distress ang naturang bride-to-be. Siya lang may sabi no, nakakaranas ng distress. Pero hindi mo pwedeng panghawakan yun na yun talaga naramdaman ng puso ng isang tao. Sa Wala nakakabasa ng puso ng tao, Diyos lang. hinihinalang problema sa pera para putustusan ang pagpapagamot sa kanyang ama, gayon din po yung kanila sanang nakatakdang kasal. Miss Shera has been experiencing emotional distress and financial problems due to her father's medical condition and financial problems for her forthcoming wedding. Further, it revealed that prior to her disappearance, Shera conducted online searches on medication that could cause death, the effects of overdosing on certain drugs and similar content. Sinabi ng QCPD na sinuwid na rin po nila ang Dumaguete kung saan nakatira yung mga kamag-anak ng De Juan kung saan posible umuno itong tumuloy. Biri mo, madaming kamag-anak yan, bata-bata pa tong bride na to. So, ibig sabihin, ang kamag-anak niyan, hindi bababa na, siguro mga 50 peraso, hindi lang, baka 100 peraso pa, yung buong angka niyan. Ako nga lang ang mga kamag-anak kong individual, nagpasandaan pa Diba? Andun pa sa probinsya Yan, ayan, ang dami niya. So, ibig sabihin, wala nang di alam kung nasaan. Hindi ko siya sabing totoo yung kakahaka na iba na missing bride, siya yung nasa tulay, nasa bangin Hindi yun Ang pinaka-essence ng usapang ito, na naghihinala ang taong bayan. Kasi bakit? Kasi may mga bagay na hindi pa transparent. Di ba? Na dapat kumilos yung mataas. Sino ba mataas sa gobyerno? Kayo sumagot. Di ba? Sa ngayon, sinabi po ni Colonel Silvio na wala pa silang natatanggap na impormasyon kung buhay o namatay na ba itong nawawalang bride. Mahirap yan kung namatay. Di ba?
Mahirap yan. Nagdududa lalo ang tao. Sino nga ba yan? Tapos ayaw pa babuksan yung kabaong ni... ayaw pa public viewing yata. Hindi ko alam kung naka-public viewing na yung araw na to o may mga... Sa social media, magano kayo? Kayo, eto ilagay nyo sagot nyo sa baba. Ha? Ilagay nyo sagot nyo sa baba at paliwanag nyo. Naniniwala ba kayo na etong si Missing Bright at si Cabral na pagkawala ay ipinalit kay Cabral at si Cabral buhay pa? Sige, isa-isahin ko. Ilagay nyo sa baba ang inyong sagot. At huwag nyo siyempre kalimutan mag-subscribe at mag-like. No? Para updated lagi kayo. Sige, para naman mas maganda tong usapan na to. Mas lumawak. Malay natin, magkaroon tayo ng mabasa tong mga sinasabi natin, makita ng investigasyon, makapagbigay sa kanila ng idea. Hindi naman tayo nang bibintang nagbibigay lang tayo ng idea sa kanila, baka makatulong tayo. Di ba? Patuloy naman ang panawagan ng QCPD sa sino man makakakita sa nawawalang bride to be na si Shera De Juan na agad mong ipagbigay alam sa kanila sakaling Biruin makatanggap mo buong taon na yung naghahanap sa kanya, hindi makita Ganun ba kayaman tong bride na to? Wala kang pera Yung may pera nga, nakikita kagad ito, wala naman pera na to Hindi makita-kita. informasyon sa kinaroroonan. Dito na tayo kay Dito na tayo kay Mike Defensor. Ang ebidensya at masusing pag Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Nako, ayan na yata. Mukhang sabi dito ni Mike, para bang tila sinasabi niya rito, para bang yung susunod na gugurgurin. Di ba? Iyan na mahirap. Hindi natin alam, hindi natin alam. Iba't ibang kadahilanan ng pagkawawala. Eto, Yung kay Akop, di naman, atake talaga yun coincidence lang talaga yun. mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, huwag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Kasi si Mike hindi naniniwala si Cabral nagpakahulog doon. Hindi naniniwala. Yan ang duda ko sa kanya. Ako lalo ako, hindi ako naniniwala. So, opinion ko yun hindi ako naniniwala. Pero hindi ko kayo hinihikayat na maniwala sa akin Sa akin lang yun. Kayo bahala. Wala tayong makitang ebidensya. Ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Ano na po, kung ang inyo pong assessment, lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon mula sa Blue Ribbon Committee sa Independent Commission on Infrastructure sa ICI. Talagang questionable sa akin yan from day one. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensyang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon. Sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon po sa DPWH na puro infrastruktura, ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Dalawa ang tao na critical dyan sa pag-uusap dahil nagsalita na naman si Undersecretary Bernardo. Yung una, si Secretary Manny Bunuan. Pinaalis nila. Pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-file, hindi na-cancel ang passport. Ayan. Si Bunuan, nakikiusap na taong bayan sa inyo, lahat na, pati mga opisyal ng gobyerno. Pauwiin nyo si Bunuan, hanapin nyo na. Para tanungin, hindi para pagbintangan. Kung sakali pala si Bunuan kumanta ulit, kakasuhan nyo si Bunuan na naman. Pustahan. Parang ginawa nyo kay Saldi. Dapat nga, hindi yan pinayagang lumabas no? Dapat immediate. Dapat. Tabi niya dapat lahat binigyan ng proteksyon. Ay hindi pag binibigyan ng proteksyon, sasabihin kakampiyan Ay, kakampiyan mo yan, nagnakaw na yan. Di ba yun ang ginawa nila kay Senator Marcoleta? Na gusto niya mabigyan ng witness protection in Diskaya, sasabihin kakampiyan ni Marcoleta? Hindi kakampi yun, diskarte yun. Para matukoy yung big fish. Anya natukoy na ang big fish, si Diskaya nakakulong na. Hindi big fish si Diskaya, oy. Ano ka? Di ba? Big fish? Contractor, big fish? Ano ka ba naman? Sabi big fish daw si Diskaya kaysa kay Saldi. Wow! Chairman of Appropriation! Nag-manage ng budget. Contractor? Ano ka ba naman? Ano ba nag-iisip kayo? Nag-iisip ba tayo?
inayos nila na wag pabayaang lumabas yan kung ano man, kung mapapakancel ang visa, dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs, o di kaya yung pag-cancel ng passports pamamagitan ng hukom, no, o kung anumang korte. Itong dalawang to, pinabayaan nilang nawala eh. Si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos ito nga si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero critical. Bakit di nila iningatan si Cabral? Kung talagang si Pulong ang pwedeng makinabang dito sa pagkawala ni Cabral, bakit di nila iningatan si Cabral? Kung talagang naniniwala ang administrasyong ito na si Pulong talaga ang talagang nagnakaw ng pera, 51 billion, at talagang may isa sa mga mastermind, dapat iningatan nila si Cabral. Dahil si Cabral ay nasa panig nila. Tama? Dapat binigyan sila ng payo, Cabral, mag-ingat ka. Kasi kilala mo naman yung mga yan. Di ba? Pwedeng ganun eh. Ba't di nyo pinag-ingat si Cabral? Sige nga. Kasi alam nyo meron din kayo? Tanong ko lang. Di ba? Kasi ako nasa matinong pag-iisip ako, di naman ako leader Isipin ko, teka muna, si Cabral, maraming alam to. Pag-ingatin mo yan. Bakit? Maraming nalalaman niya, baka itumba yan. Maliban na lang kung isa ka rin doon, kaya papabayaan mo na lang siya. Sorry lang yan. Na critical, yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan. I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, nasabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, kung ano bang mga gadget. Para nga, malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admar MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo, at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa listatura, may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkakalam sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, Nako, alam mo, matinding pasabog to kay Libiste pag ito nilabas. Baka hindi naman paniwalaan si Libiste, sabihin binayaran, sabihin kakampi na naman si Libiste ng Duterte. Uy, may Legarda yan, Libiste yan. Ibahin nyo yan. Yan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron Ganyan sila pag magsasalita sa gobyerno, sasabihin DDS yung mga yan. Kaya nila gusto nilang gawin DDS para hindi paniwalaan. Tapos dyan, yan na lang ho ang magiging final script na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alamin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondo niya. Wala, tagal na 6 na buwan na. Ayaw nga nila matukoy di ba? Nagpalit nga ng liderato Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Di ba binanggit na, sabi dati si Trigay Bolaybar at saka si isa pa yun, si Pakandaman. Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Nilang ba talaga kung ano yung kaso? Nilang ba talaga? Walang pinatawag niya isa dyan. Pero pag kumantayan, gagawin nila, kakasuhan nila. Sino ang nag-approve ng pagsumite ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-aprobano ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandiyan yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapaboran ng kontraktor. So ito mga to hindi pa rin lumalabas.
ang tagal na lumabas ni Mark Tiksay at saka ni John Paul Estrada. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Hindi. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera, kung saan galing, anong Puro yabang lang yung si Boy Tago. Puro yabang lang yan. Tamo hanggang ngayon, wala siyang silbi dyan sa Senado. Ano silbi niya sa Senado niyan? Sa pagiging Blue Ribbon. Sige nga. Ano accomplish niyan? Sige nga, hangang-hanga kayo sa tao na yan. Ano ginawa niya sa Blue Ribbon? Wala! proyekto? At sila din yung nagdi-deliver. Nga. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang eh. Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol ng kontrata sa loob ng gobyerno. Tama. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Saldi ko ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka ang masama pa, no, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan, yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos noon, yung maliit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor. So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman, hindi mahinto eh. At saka hindi lang naman ngayon yan eh. Balang araw lalabas yan, ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan, paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya nung magsalita si Saldico, di ba nabasabi ni Saldico, nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw lang kunin yung kanilang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka dito. Eh, para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain, illegally. O, si Cabral, nagsalita. O, kanina, narinig ko si Secretary Panelo, hindi Pinaniwalaan. ng police protection. At maaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa script, eh, okay lang, patahimikin to mga taong to para wala nang lumabas doon sa usapan na kung ano man na lumabas sa ICI at sa Senate Blue Ribbon Committee. Opo, nabanggit po ninyo si Gutierrez Kong. Isa po iyon sa bombshell na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Yung dating Public Works Undersecretary, tingnan mo yung sinapit niya. Kayo po ba ay kinakabahan sa maaaring sapitin ni Sergeant Orly Gutierrez? Kinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga umahawak sa kanya, pakawalan nyo na yung tao, nagsalita na, pinarikanta nga nila. Diba? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, pinidyo pa nila. Para na lang sa Pasko. At para na lang bilang amatong si Sergeant Orly Gutierrez. Tama, parang nakadetain yata si Gutesa. Tapos hanapin nyo, si Marcoleta. Pabalikin na nila sa pamilya, nakuha na naman nila yung gusto nila. Oo. Ang wino-worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, itong dalawa, si Mark Tiksay, at saka itong si John Paul Estrada. Delikado. Itong dalawang to. Yan ang delikado. Baka makabral. Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Oo. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So, siyempre, nakalista yun sa dalawa. Ito, galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi. May ledger din siya, sinasabi niya, ito yung mga pondo at dito nang galing. Paano? Pagka nawala itong dalawang to, nawala si Saldi ko. So, yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam si Saldi ko. Hindi lang DPWH yan. Nandyan ang DSWD, nandyan ang Department of Health. Sigurado ko, pinakialaman din yan nila Congressman Saldico bilang siya yung chairman kasama si Speaker Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman doon sa DPWH, maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Undersecretary Cabral ang nakakita ng buo. Yan ang po, ang ganito lang po muna tayo, no? Yan si Cabral po ay nakakakita ng lahat-lahat. Kaya mahiwaga po ang pagkawala niyan. Ako wala ako nakikitang sign na tumalon yan. Sa akin lang sa side ko to Huwag niyong paniwalaan to, akin lang to. Kaya dapat, hindi ko sinasabing tinulak yan. Hindi ko sinasabing sa akin lang baka at tsorya lang. Pero sa akin lang, hindi ako niniwala na tumalon yan. Ano pa man, sige, imbestigahan pa rin, mangingibabaw pa rin investigasyon. Sana wag maging bias ang investigasyon na to. Okay, ganito lang po lahat tayo.
Paalam sa inyong lahat.